My God, I hate drugs. Sa puntong ito naman, makakausap natin si Senador Richard Gordon, Chair ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Magandang umaga po, Senator Gordon. Good morning, Howie. Good morning, Cara. So sir, ano pong masasabi niyo na nagbago bigla ng testimonya si SPO3 Arturo Las Cañas taliwas sa nauna niyang sinumpaang salaysay sa pagdinig sa Senado? Bring it to court right away. Bring it to court, bring it to the Ombudsman, bring it to the Congress, because he said something under oath, and that is serious. When you go to court, when you go to the Senate, or you go take your oath, it's very sacred. You do not violate your oath on a whim or a caprice, even if you have pounds of conscience, especially if you claim you had your two brothers killed, no, or whoever it was Okay. he had killed, no. So, Senator... Paniwalaan eh. Because ako, I'm a lawyer also. Kung i-cross ko rin yan, kung gusto ko sa kabilang side, sasabihin ko totoo yung sinasabi niya. Kung ako nasa kabilang side, sasabihin ng kabilang side, hindi totoo yan. And we are, in the Senate, we're investigating. And we spent an awful lot of time investigating these cases. Hindi kami nagharap kay Las Cañas. We didn't point the gun at his head. Ang nagdala dyan sila Senator De Lima. And he was asked direct questions. And in all the questions, he said, never. Yan ay media creation. Hindi siya kasama sa bombing. Sinabi niya na lahat doon eh. And now, all of a sudden, under very questionable circumstances, the timing sucks because una-una, there's a case against Senator De Lima. All of a sudden, he is brought to the Senate. Ginamit niya pa yung office ng Kuha, kaya nagagalit rin si Senator Pimentel because yung press con ng office ng Senate is for senators to explain themselves, no? Right, right. Ito, ginamit ang press con room nila. So, parang may gumagamit, may nagpapalabas. Senator, clarify ko lang po, was it Senator De Lima who brought in Las Cañas or Yes. the PNP? Yes. Wasn't it the PNP kasi di ba sabay sabay-sabay silang humarap doon sa hearing, yung iba't ibang... Yes. Hindi ako tumawag doon. I just called everybody. Let me be very clear. When I took over, I even asked Senator De Lima to be part of the hearing. I didn't want her to be removed from the one because she was the one na masugid na siya ang naghahabol nung kanyang posisyon. In fact, let us set the record straight. Nung araw pa, si HR siya at nung Secretary of Justice, sinahabol niya na itong kaso nito. Tapos tumahimik after Matubato was taken in. She had Matubato for maybe a couple of years, and Matubato was never utilized in the state in the witness protection program. Then all of a sudden, nung nag-away na sila ni President Duterte, biglang nung siya ay naging chairman ng Justice Committee, biglang lumabas si Matubato. That's fine with us. We listened to Matubato, pinakinggan namin, lahat ng mga testigo nila, tinawag namin, and then some. And then what happened? Ano na nga nangyari? Tapos na. Sinabi niya na lahat ng araw na hindi. I can impugn this guy because hindi naman ako kalaban yan eh. Hindi ko naman kalaban si Senator De Lima. Hindi naman ako nakikialam sa politika ni President Duterte. I'm not PDP laban. I'm still bagong bayan. May sarili akong prinsipyo. You know that. Ba't naman ako magpapaliwanag? Bring it to court. Flag is a very competent group of lawyers. They can go bring it on the Ombudsman and then they can start proceedings. Pero ayaw nyo na pong pabuksan sa Senado ulit yung investigasyon? Hindi sa ayaw. I have so much work. You know that. Una, just to get the position to investigate. Ang hirap-hirap makakuha. Senator Lacson is investigating Tokang. I have my Government Corporations Committee. I am still investigating yung mga nawalang mga gamit doon sa Subic. I'm still trying to find out why certain laws have not been implemented like the tourism law. I still want to, gusto ko buksan yung mamasapan no eh. But even had the privileged speech on that. But to come in from a damaged witness who perjured himself is kind of asking for a stretch. If you really want justice, then present it to a proper court because you're not going to get justice from us. You're going to get a lot of investigation. You're going to get a lot of hearing and a lot of TV time. But are we going to be able to set justice? Are we going to be able to file any cases? I don't think so. Okay. So paano po natin i-weigh kung or paano natin i-categorize kung alin ang nagme-merit ng isang Senate investigation at alin ang hindi? Well, if he had not perjured himself, fine. Any time of the day. All right. He perjured himself.
Yes. Okay. Well, just setting aside yung motives, yung questions about his No, there motives. is no motive. Okay. There's no motive. Okay. All right. Nagsinungaling siya eh. Oh, but Several questions were asked. I didn't even ask the question. Senator De Lima asked him the question. Pero marami po siyang sinabi sa press con, no, na very detailed information. Are you at least the least bit interested in finding out kung factual Oh, o I hindi? am. And therefore, if they really are convinced about that, bring it to court. Kung talaga ikaw kumbinsido, yan ang problema natin. Magtatagal pa tayo dyan. Dali natin sa Osgado, dali natin sa Ombudsman, dali natin sa impeachment. Then they can have their own field day there. But the Senate is I consider my work in the Senate as serious. I spend long hours. I mean, you can ask the Senate. I go home 10 o'clock, 1 o'clock in the morning. Pag nag-iimbestiga kami, 1:00 na kami umuwi ng staff ko. And we consider it serious. Hindi kami nagbibiruan dyan. Okay. So, Senator, sabi ni Attorney Arno Sinidad, no, yung isang human rights lawyer sa Free Legal Assistance Group of FLAG, no, pwedeng maging grounds for impeachment daw itong laban kay Pangulong Duterte, itong mga revelation ni Las Cañas. Bilang isang senador, ano pong opinion niyo rito? He's a lawyer. He knows what he's doing. He has his opinion. He can do that whatever he wants. Posible raw na makasuhan ng retradong pulis na si Arthur Las Cañas dahil yan sa pagbabago ng kanyang naunang testimonya sa Senado na walang Davao Death Squad. Para kay Senadora Laila de Lima, dapat daw ituloy ang investigasyon tungkol sa umano'y DDS. Balitang hatid ni Jam Sisante. Walang Davao Death Squad. Ito ang diretsahang pahayag noong Oktubre ni retired SPO3 Arthur Las Cañas sa pagdinig noon ng Senado kaugnay sa umano'y extrajudicial killing sa bansa. Pinatawag noon ng Senado si Las Cañas matapos siyang tukuyin ng isa pang umano'y miyembro ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato. Paulit-ulit na itinanggi noon ni Las Cañas ang alegasyon. Pero lahat niyan, binaliktad niya sa pagharap niya sa media sa mga testimonya ni Matubato. Sinabi niyang team leader daw nila sa DDS si Las Cañas, isang pulis Davao na malakas at malapit daw kay nooy Mayor Rodrigo Duterte. Sa kanyang araw, ibinababa ni Duterte ang kanyang mga utos, tulad daw ng ginawang pagpatay umano sa dayuhang si Sally Macdum. Siya ang aming team leader na sa whole team leader ngayon, ma'am, sa DDS kung Davao Death Squad, si Arthur Las Cañas, ma'am. Dinala namin, ma'am, tapos pinatay namin, sinapsap namin doon sa mga aquari, linibing namin sa mga aquari. Ang insidenteng ito, hindi kasama sa mga nabanggit ni Las Cañas. Mahigit 3 dekada na sa serbisyo sa Las Cañas bago nagretiro nitong Desyembre. Naging bahagi siya ng Heinous Crime and Investigation Section ng Davao City Police na ayon kay Matubato ay siyang section na kinabibilangan daw ng maraming DDS members. Sabi ni Senadora Laila de Lima, eksplosibo at makapanindig balahibo ang mga sinabi ng retiradong pulis. Dati pang iniimbestigahan ni de Lima noong chairman pa siya ng Commission on Human Rights ang tungkol sa umano'y Davao Death Squad. Nag-inspection pa siya noon sa Laod Quarry sa Davao City kung saan may natagpuan daw silang mass grave at inamin ni Las Cañas na ginamit nilang lugar para patayin ng isang buong pamilya. Kaya sabi ng senadora, dapat daw ipagpatuloy ang pagdinig ng Senado kaugnay nito. Marami pa siyang dapat isiwalat dahil mas marami siyang alam kay Mr. Edgar Matubato kasi isa nga po siya sa mga leader. Si Public Order Committee Chair, Senador Panfilo Lacson, bukas daw nang muling imbestigahan ng umano'y DDS. Pero maaari raw makasuhan si Las Cañas dahil sa pagbaligtad ng kanyang mga testimonya. Under oath siya na nag-testify dito. So if he will again testify under oath, open siya sa perjury, makakasuhan siya. Definitely, hindi naman pwedeng magkaibang statements mo, parehong totoo. Huwag tayo masyadong magulat o lumundag sa tuwa just because very explosive ang sinabi. Tandaan mo, sinabi lang yun. Okay, malayo pa yun sa katotohanan. Base sa mga isinagawang pagdinig ng Senado, wala raw nakitang ebidensya ang mga komite ni Lacson at Gordon na magpapatunay na mayroon ngang Davao Death Squad. Paulit-ulit ding iginiit noon ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na dating Police Director ng Davao City, walang DDS. Ilang beses na raw nila itong inimbestigahan. Kung dati ay tinanggi ni retired SPO3 Arturo Las Cañas na may Davao Death Squad, inamin naman niya kahapon sa publiko na merong ngang DDS at isa siya sa mga pasimuno nito. Ilan daw sa ginawang misyon ng grupo ang pagpatay sa umano'y drug lord sa Davao na si Alan Tancio
at pambobomba ng mga moske bilang ganti sa pagsabog sa San Pedro Cathedral. Gayon din ang pagpatay sa buong pamilya ng isang Mr. Patasha o Patasaha na utak umano sa isang kidnapping at ang pagpaslang sa broadcaster na si June Pala. Lahat daw yan iniutos umano ni nooy Davao City Mayor Rodrigo Duterte na siyang nagbabayad umano sa kanila ng libo-libong piso depende sa kanilang target. Nagawa pa raw ni Las Cañas na ipapatay ang dalawa niyang kapatid na sangkot sa droga dahil sa labis na loyalty niya kay Duterte. Dinepensahan naman ang Pangulo ng kanyang Chief Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo. Dito po nagwakas ang blind obedience and loyalty ko sa isang tao, kay Mayor Rodrigo Roa Duterte, na ngayon po ay presidente ng bansa natin. Totoo po ang existence ng Davao Death Squad or DDS. He should be free of any crime, and therefore I would believe that this is a possible ground for an impeachment. But that is not up to us. It's a continuing fabrication of stories against alleged responsibility of the president on extrajudicial killings. Of course, hindi po pwede siyang i-demanda.